Maraming kayo sa pag-lead sa atin sa opening prayer. Opening hymn, sorry. At, si Sister Valencia po ay isang mabuting ina at isang mabuting leader din po dito sa simbahan. Siya po ay naglingkod bilang primary president dito sa branch at nakita po ng bawat isa kung gaano po siya ka-responsibilidad na alagaan yung mga bata dito sa simbahan at ganoon din po sa pamilya niya. At maganda po yung example na binigay niya sa atin. Pero yung time po ngayon ay ito po yung oras para pasalamatan natin yung legacy na iniwan niya sa bawat isa sa atin. Sa oras po na ito ay magbibigay po ng mensahe ang dalawang brothers po natin sa simbahan. Unang magbibigay po ng mensahe ay si Brother Vincent Leogan at ang pangalawa ay si Brother Renel Marinduque. Magandang umaga po sa lahat. Gusto kong ipaabot yung condolence sa your family, especially kay Nanay Luz Valencia. So before I start my topic, brothers and sisters, gusto lang din po i-share yung aking konting testimony. Si Nanay Valencia po ay not by blood, pero tinuring ko po siya ang aking magulang. Every time pumunta ako sa bahay nila, ay kahit wala na talaga, for them na lang yung pagkain, pinapakain pa rin niya ako. Nakita ko talaga yung loving niya, pagmamahal niya sa mga katulad namin, mga young single adult, nagmi-missionary work. Every time na pumunta ako, may naiuwi palagi akong gulay. Sabi niya, anak, uwi mo na to, mga gulay. Sabi niya. So wala na si nanay. Wala nang magbibigay sa akin ng avocado. Wala na nang magbibigay sa akin ng mga fruits and vegetables. Pero yung legacy nga niya, sabi ni brother niya na ay naiwan talaga. So, moments siya sa buhay natin na sometimes in our life, every hour of our life ay importante siya. So, cherish the moment of it. Kaya nga, bilang isang membro po ng simbahan ni Jesus Christ, lahat po ng mga bagay ay kine-cherish natin every day sa ating buhay kasi we don't know kung kailan tayo kukunin ng Diyos. And that way, si nanay ay tapos na po sa kanyang serbisyo. Hindi ibig sabihin na nagtapos na yung buhay niya. Si nanay ay just separation of the body and the spirit. But then, si nanay ay naglalakbay ngayon sa spirit world kasama ng mga unang lumisan. At don't be sad, brothers and sisters, because Jesus Christ, may promise siya sa ating lahat. Pero bago po i-share yan, saan nga po ba tayo galing? Bago si nanay nabuhay dito sa mundo, ay pinanggalingan po siya. So lahat po tayo ay anak po ng Panginoon. Anak po tayo ni Heavenly Father at kapatid po natin si Jesus Christ. Sa Jeremiah chapter 1 verse 5, sa Old Testament po, sinabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, sabi niya, before I formed thee in the belly, I knew thee and sanctified thee as a prophet of God. Bago ka pa ilikha sa womb or sa sinapunan ng iyong magulang, ay kilala na kita. Sabi niya kay Jeremiah. So tayo pala ay hindi lang tayo nabuhay na created by dust, but then we are spirit children of our Heavenly Father before we came to this mortal body. And then, ano po yung layunin natin sa mundo? So tayo po ba ay kakain, matutulog, magtatrabaho? Yun po ba yung ating purpose dito sa mundo? Dito po sa scripture, sa isang aklat, na kung saan ito po yung aklat po ng simbahan ni Jesus Christ, which is yung aklat ni Mormon. Meron pong isang propeta na nagsabi dito kung ano nga po ba yung layunin natin sa mundo. So si nanay, alam po, gaya nga ng sinabi ni Brother Albert kanina, nagampanan po niya yung kanyang responsibility as mother, as a daughter, and as loving wife to her husband.
dito po sa Alma 34:32, may isa pang prophet na nagsabing kung ano nga po ba yung ating layunin sa buhay. Sometimes tayo po, di ba, nawala yung ating mahal sa buhay, iniisip natin na katapusan na ng mundo. No, it's not po. This is just a part of the plan of our Heavenly Father to go back para sa kanyang, to go back with Him someday para makapiling po natin siya. So si nanay, naghiwalay lang po yung kanyang spirit at saka yung physical body niya. Ngayon po, bago ko i-share yan, because of Adam, dahil sa pag-partake ni Adam at ni Eve ng forbidden fruit, they were cast out sa Garden of Eden na kung saan mabubuhay sila at magiging subject sila sa mortal death. Mamamatay sila dahil sa kanilang pagsuway. But it was a plan. Pinano po ni Heavenly Father para lahat ng spirit children po niya rito ay makababa sa lupa. Hindi siya sin, it's a transgression. Na kung saan si Heavenly Father, pinano niya yun para lahat po tayong anak niya ay maka-feel ng mortal or maramdaman natin yung may physical body. Kasi kung doon lang po tayo kapiling niya, wala tayong progression. Hindi po natin yung alam at mali, ay hindi natin alam yung tama at mali, hindi rin natin po mararamdaman yung naranasan ni Jesus Christ. That is why He sent us to this earth to test para mapatunayan kung tayo nga po ba ay susunod sa kanyang mga kautusan. Walk by faith, sabi diba? Kahit hindi natin siya nakikita, but we have the faith enough to believe na may plano siya para sa atin. Sinabi po niya sa Alma 34:32, sabi po niya, for behold, sabi niya, mas done, this life is time yet for men to prepare to meet God. Yea, behold, the day of this life is the day for men to perform their labors. And now, as I said unto you before, as ye have so many witnesses, therefore I beseech you that ye do not procrastinate the day of your repentance until the end. For after this life, which is given unto you to prepare for eternity, behold, if we do not improve our time while in this life, then cometh the night of darkness, wherein there cannot be labor performed. Brothers and sisters, ito pong buhay po talaga natin sa mundo ay napakaikli lang compare sa buhay natin doon. Si nanay, 44 years old pa lang siya, so i-compare niyo po yung buhay natin dito. Yung lifespan niya ay kukunti lang compare po sa nag-aantay sa kanya sa kabilang buhay. Kaya, brothers and sisters, don't be worried, don't be sad. Yes, malungkot tayo kasi si nanay ay, syempre yung moments na kasama natin siya all throughout the years, lahat ng mga pinaramdam niya sa atin, that will echo sa ating mga puso, especially kay Tatay Danilo. Pero alam ko na alam ni Tatay Danilo ang plano po ng ating Ama sa Langit. Kaya ako man po, malungkot talaga ako. I was really sad at that time kasi hindi ko man lang nakita si nanay before she died. Pero alam ko sa puso ko, and I am a living witness na may plano po si Heavenly Father at si Jesus Christ. At yun nga po, sabi po, may promise po yung Panginoon. Si Heavenly Father, pinadala niya si Jesus Christ para magbayad sala sa ating mga kasalanan. Sa John 3:16, ito po ay napaka-paborito nating verse. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Alam ko po na si Jesus Christ, yung promise niya sa ating lahat, libre po ang resurrection, ang pagkabuhay na magmuli. Hindi po panghabang buhay na nasa grave tayo. Hindi po yung totoo. Yung iba sabi nila na after this life, wala nang buhay. Okay lang, nagawin na natin lahat. Drink, marry, and tomorrow we will die. Hindi po yun yung plano ng Panginoon. Kasi after this life, I bear with you my witness, brothers and sisters, na may buhay pa po na nag-aantay sa atin. Parang isang waiting shed lang yan. Si nanay ay nag-aantay na for next life. And alam ko po na masaya si nanay even though yung part side ng kanyang family na naiwan was really sad because of, yun nga, naiwan po niya ng mga moments sa family niya. Pero alam ko, yung promise ng Jesus Christ, dito po sa 1 Corinthians, sinabi po niya rito, yung promise niya para sa kanyang mga anak na mawawala po dito sa mundo. Let me read with you, brothers and sisters. Yes. So sabi po niya rito sa 1 Corinthians chapter 15, chapter 15 verse
Verse 20, sabi po niya rito, ayan, sabi niya po, But now is Christ risen from the dead and become the first fruit of the dead. So si Jesus Christ po yung first risen from the dead. When, di ba, alam po natin na si Jesus Christ ay pinako sa krus, namatay at nabuhay siya in the third day, na kung saan nagpakita po siya na I am Jesus Christ, the Son of God. So sabi niya, nagpakita po siya, sabi niya, For since by man came death, by man came also resurrection for the dead. For as in Adam all die, even in Christ shall be made alive. So brothers and sisters, lahat po tayo ay mamamatay because of Adam's transgression, but in Christ we will all alive. Physical, magre-reunite po ulit yung ating physical body and spiritual body. Kung hindi po totoo yun, hindi natin masasabi na ang Diyos ay isang Diyos. Kasi God will not vary sa kanyang mga sinasabi kasi siya ay one eternal rock. Kung ano po yung sinabi ng Panginoon, we need to have faith para malaman po natin yun. So faith, sabi nga ni Apostle Paul, faith is the assurance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ibig sabihin, we also need to have our strong faith by our action. Alam ko po na si nanay ay masaya po siya ngayon. Alam ko po na si nanay nagampanan niya yung calling niya. Alam ko po na si nanay ay makakapili niya ang ating masalangin together with her families. I know dito po sa simbahan na families can be together forever. Hindi po na till death do us part. Meron pong forever dito sa simbahan ni Jesus Christ. Kaya ang gospel po ni Jesus Christ ay for our families to bind their families. Sabi niya, lastly, ni Apostle Paul, ni Jesus Christ kay Apostle Paul, For thou whatsoever thou shalt bind here on earth shall be bound in heaven. Kung ano po yung ginapos mo dito sa mundo as family, you will be with them, with your family someday. Sa pamamagitan po ng mga ordinances po sa temple, I know these things to be true. And I extend my condolence to this Greek family, and I would like to share with you, in Jesus' name, Amen. Good morning mga brothers and sisters. Bago po ako mag-start, gusto ko rin po i-extend yung condolence ko po sa family Valencia po, Ortega. Gusto ko pong malaman ninyo na naiintindihan ko din po yung nararamdaman po ninyo ngayon. Sa ating lahat, nangyayari po talaga yung mga pagkakataon po na ganito. Sabi nga po nila, hindi po tayo sabay-sabay ipinanganak, kaya hindi rin po tayo sabay-sabay na mawawala dito sa mundo. Gusto ko po patotohanan yung sinabi po ni Brother Vince kanina, na thankful din po ako na nalaman ko yung plano po ng Diyos. Sa magitan po ng plano ng kaligtasan o plano po ng kaligayahan, nalaman ko po na yung buhay natin dito sa mundo o yung pag dumating na yung point na tayo ay papanaw na hindi pala ito yung period, hindi ito yung end ng buhay natin. At yun po yung nagbibigay ng hope sa akin at ng mas malaki pang paniniwala at pagtitiwala sa plano po ng Diyos para sa ating lahat. Sabi po dito sa aklat po ni Mormon, sa Alma chapter 28, verse 6, sabi niya, And now surely this was a sorrowful day, yea, a time of solemnity, and a time of much fasting and prayer. Natural lang po sa atin na magdalamhati, brothers and sisters. Darating at darating tayo sa point na ganito. Ito yung pagkakataon na pinagbubulay-bulayan natin o pinag-iisipan natin yung mga memories natin kasama si nanay. Tulad nga ng sinabi ni Brother Vince kanina. Yun po yung nakakalungkot na part. Yung mga memories natin sa isang tao, ma-realize natin na ang dami pala natin, ang laki pala ng pinagsamahan natin. Nung ako po, meron po akong pinsan na sobrang close po kami. Parang magkapatid na po yung turing po namin sa isa't isa. Simula nung pinanganak kami, magkasama na kami dalawa hanggang sa magkaklase kami ng kinder, ng elementary, ng high school, at magka-school pa kami ng college. Ganun po kami ka-close.
madami po kami siyempre memories magkasama, magpinsan. Pero dumating din po sa punto na nauna po siya sa akin. Sabay po sana kami magsiserve ng full-time mission pero nauna po siya sa akin na nawala po dito sa mundo. At bago po siya namatay, meron pong isang scripture na malakas yung impact sa kanya. Yung scripture po nito nagbigay po ng peace o ng kapayapaan sa isipan po niya. Kasi yung kinamatay po niya ay sakit po sa puso. Nabasa niyo po yung scripture na ito, mas lumakas pa yung faith niya kay Jesus Christ. At yung scripture po na ito ay matatagpuan po sa Psalms, sa Old Testament po. Sa Psalm chapter 73 verse 26. Sabi po niya, "My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever." Sabi niya na marupok or hindi perfect or sabihin natin may hangganan, no? Yung puso natin, yung physical na katawan natin may hangganan siya. Pero dito, sinabi niya at pinatutuhanan niya sa kanyang sarili na God is the strength of my heart and my portion forever. Alam ko, brothers and sisters, na kay Jesus Christ lang tayo makakatanggap ng kapayapaan, ng lakas, ng higit sa kaya po natin. Sa magitan po ni Jesus Christ at ng plano po ni Heavenly Father, makakamit po natin yung desires po ng righteous desires po ng puso po natin. Yung mga desire na hindi natin na fulfill dito sa mundo, alam po ni Heavenly Father yung nilalaman po ng puso natin. At dito po sa 2 Nephi chapter 9 verse 6, malalaman po natin dito na yung kamatayan talaga ay mahalagang parte sa plano ng Diyos. Sabi niya dito, "For as death hath passed upon all men to fulfill the merciful plan of the great Creator, there must needs be a power of resurrection." Sabi niya dito, "For as death hath passed upon all men." So lahat po tayo ay darating po sa kamatayan. Pero yung kamatayan po na ito, sabi niya, ay part lang siya ng merciful plan of the great Creator. No? Para tayong isang caterpillar na kung saan ay darating tayo sa stage na magiging cocoon tayo and then mag-turn into a butterfly. So mahalagang process po ito, brothers and sisters, yung kamatayan. Sa magitan po ng plano na ito, malalaman po ninyo, brothers and sisters, na yung kamatayan ay hindi siya isang nakakawalang pag-asang bagay, kundi sa magitan po ng plano po ng Diyos, mapupuno po kayo ng pag-asa na makasama ulit natin si Nanay sa kabilang buhay. Dahil totoo po, nandito po sa simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, naniniwala din po kami sa kabilang buhay, sa susunod na buhay. At yung pinaka masarap na patotohanan sa inyong lahat ay yung buhay sa kabilang buhay ay maaari pa rin po tayong magkakasama kung susundin po natin yung plano ng ating Ama na nasa langit. Totoo po, brothers and sisters, na mahirap po talaga sa point po na yun. Madami iba't ibang klaseng paghihirap pwede nating maranasan, di ba? Kapag dumating tayo sa proseso ng kamatayan. Pero, sa pamamagitan po ni Jesus Christ, yung sakit na mararamdaman natin sa kamatayan, sabi niya dito, it will be swallowed up in the peace of Christ. Yung kung gaano man kasakit yung naramdaman natin, kung gaano man kalaki yung paghihirap natin dito sa mundo, at sinikap natin na sundin yung Diyos, ganoon din kalaki yung kasiyahan na mararamdaman natin balang araw. Sabi po ni Joseph B. Wirthlin, "We will all have our Fridays." Ano nga ba yung meron sa Friday?
yung isang event na makikita natin dito is yung kamatayan po ni Jesus Christ. Sabi niya dito, we will all have our Fridays, but I testify to you in the name of the one who conquered death, Sunday will come. In the darkness of our sorrow, Sunday will come. Kung lahat tayo ay darating sa kamatayan, lahat din po tayo ay darating po sa pagkabuhay na magmuli. Katulad po ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po natin malalaman na hindi talaga kamatayan yung katapusan ng buhay natin. Kundi lahat tayo, balang araw ay mabubuhay magmuli upang humarap sa Diyos. Upang husgahan sa lahat ng mga nagawa natin dito sa mundo, mabuti man o masama. At sinabi po ni President Russell M. Nelson, moreover, we can fully appreciate joyful reunion later without tearful separations now. Kung naniniwala po kami sa buhay na walang hanggan kasama ang families, hindi po natin ito lubos na ma-appreciate kung hindi tayo mawawalay sa kanila sa buhay natin dito sa mundo ngayon. So, ibig sabihin pala na mas lalo pa natin ma-appreciate itong mga family members natin kapag nawalay sila sa atin ngayon at makikita natin sila sa reunion natin doon sa kaharian ng Diyos. Mas lalong malalaman natin kung gaano sila kahalaga para sa atin. Sabi niya dito, the only way to take sorrow out of death is to take love out of life. Sa madaling salita po, brothers and sisters, na hindi talaga, magkakabit talaga sa part ng buhay natin. At kapag sinabi natin buhay, nandiyan yung pagmamahal, nandiyan yung buhay tayo. Kung kamatayan, nandiyan din yung kalungkutan. At yung paraan po, brothers and sisters, para hindi po tayo maging hopeless ay saliksikin po natin kung ano ba yung tunay na plano po ng Diyos. At alam ko po na kung sasaliksikin po ninyo ito sa inyong sarili, sa mga scriptures, at sa mga missionaries din po, alam ko po na magkakaroon po kayo ng higit na pag-asa. Yung kalungkutan na nararamdaman po ninyo ngayon ay mapapalitan po ng kapayapaan. Kasi ganoon din po yung naramdaman ko po nung namatay po yung pinsan ko. Nanumbalik ako dun sa paniniwala na totoo nga bang may buhay pagkatapos ng buhay natin sa mundo? Totoo ba talaga yung plano ng Diyos? At nung inisip ko ng mabuti sa puso ko. Naramdaman ko yung banal na Espiritu Santo. Nagsabi sa akin na totoo may plano yung Diyos. Alam niya yung pagdadaanan natin dito sa mundo at may inihanda talaga siyang plano para sa atin. Alam ko po, brothers and sisters, na mahal po tayo ng ating Ama na nasa langit. Alam ko po na si nanay ay mapayapa po yung buhay po niya ngayon. Malayo po sa sakit, malayo po sa paghihirap. Pero, katulad po ni nanay, umaasa din po siya na balang araw ay makakasama po niya lahat ng kanyang family. At para po sa ating lahat na nawalan ng mahal sa buhay dito sa mundo, ganoon din po yung kapares po na pag-asa na inahatid ko po para po sa iyo. Ang lahat po ng mga bagay po na ito ay iniiwan ko po sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Salamat, Brother Vicente Regugan at kay Brother Raniel Marinduque sa mensahe na binigay ko nila. At alam ko po na yung mga testimony at mga salita po ng Diyos na binigay po nila ay totoo. At naway bigay po sa inyo ng pag-unawa sa sitwasyon na meron po tayo ngayon. At alam ko po na mahal po tayo ng Diyos. At sa oras po na ito, ay gusto po namin imbitahan ang family Valencia at Ortega para magbigay po ng mensahe sa kanilang nanay at sa bawat isa.
Pinalaki mo kaming magkakapatid dito sa simbahan. Maraming salamat, Mama, kasi nalaman namin yung gospel ni Jesus Christ dahil sa'yo. Napinyagan kami dito sa simbahan dahil sa'yo. Maraming salamat. Mama, kahit na maaga kang nawala sa amin, thankful pa din ako kasi hindi ka na mahihirapan. Hindi ka na mahihirapan sa sakit ko. Alam ko na, plano to ng Diyos. I believe in the plan of salvation of Jesus Christ. Pangako namin sa'yo, Mama, na masisirat kami sa temple. Mahal na mahal ka namin. Maraming salamat sa'yo. Dahil lumaki kami matatag ng mga kapatid ko. I love you so much, Mama. Mahal naman kita. Maraming salamat dahil nandiyan ka sa watching. Wala na akong masasabihan ng problema ko. Mama, sana lagi mo kaming nagabayan dahil wala ka na. Kahit nasa malayo ako, sana lagi mo kaming nagabayan lahat ng mga pinag-usapan natin. Parin kayo lahat. Hindi ko papabayaan ang mga kapatid ko. Papa. Mahal na mahal ka namin. Tayo, may reunion pa tayo eh. Mama, naku, masaya ka na. Alam kong hindi mo na kayanan. Alam ko na makakasama mo na sa Heavenly Father ngayon. Magpapakatatag kami magkakapatid. Tutulungan kami para sa'yo. Lahat ng mga advice mo, napaparin ko. Lahat ng mga ipinangaral mo sa akin. Tutuparin ko yun. Mahal na mahal kita, Mama. Mahal
Miss lang kita, Mama. Gusto kita. Maraming salamat. Salamat, Mama. Hindi ka namin makakalimutan, Mama. Mahal ka na. Maraming salamat sa lahat ng nagpunta at sa lahat ng mga tumulong sa bahay. At ito ay aming iniiwan sa inyo, anak ko sa Kristo inyo. Ma, alam ko na sa ulan nun, problema tayo nun. Pero alam ko, kahit na wala ka na, suportahan mo pa rin kami ni Jazz. Kaya masaya ako dahil kahit pa paano. Kaya konting panahon lang minsan kita nakakasama, pati si JD. Kasi minsan wala kaming oras. Pero kahit yung minsan na may problema kami sa bahay, dyan tatanggapin mo kami. Okay kami sa bahay nyo kahit na may problema kami sa pamilya. Naalala ko nung nasa hospital ka, yung mga pinili mo sa akin. Kaya pinitin ko kung tuparin yun. Magtutulungan po kami mag-asawa. At alam ko po na masaya ka ngayon kasi kasama mo na yung mga iba nating mahal sa buhay. Alam ko po na totoong iba na ito at iniwanan ko sa Panginoon si Kristo. Amen. Good morning, po, brothers and sisters. Yung masasabi ko lang kay Mama is, lahat ng gusto ko na ibibigay niya, lahat ng mga desisyon na mayroon ako, ina-approve niya, lalo na sa Papa. Alam mo, may katigasin ako ng ulo. Kilala nila ako. Pero si Mama, siya yung umiintindi. Minsan, paalis-alis ako sa bahay. Ayoko magstay sa bahay kasi iwas ng gulo. Pero andyan pa rin sila na mahal na mahal nila kami. Na patuloy pa rin nila kami ginagabayan. Lalo na mula sa panganay hanggang sa bunso. Sabi nga nila, lahat ng mga gusto namin na nagagawa namin. Kahit na alam namin na minsan labag sa kalooban nila. I was on my depression last year. And sila Mama at si Papa yung tumulong sa akin. I was on my end of my life, pero sila yung tumulong sa akin. Nag-give up na ako noon. Pero may chance pa daw. Until the gospel po. Na itinuro sa akin ng mga magulang ko. Na yung plan of salvation is totoo yan. At pinapatotohanan ko yan. Ito yung time na ngayon pa lang ako nakabalik sa simbahan na ito. Ito yung time na
last kong makikita si mama. Masakit nung time na nagre-revive sila. Ina-update nila ako. At ang huling sabi lang sa akin ng mama, ingat ka pa uwi. Always siya yung taga-sundo ko sa tuwing pupunta ako ng Manila o kung saan man ako pupunta. Ganun din si Papa. Pero nagpapasalamat ako at nakilala ko yung simbahan na ito sa tulong ni Mama at ni Papa. Na hindi ako naniniwala sa mga bagay-bagay. Hindi ako marunong humingi ng sorry sa mga magulang ko. Magpo at opo. Sa pamamagitan nila, natuto ako unti-unti. Oo, ma-pride ako. Lalo na sa mga kapatid ko. Pero pagdating sa mga magulang ko, binibigyan ko siya ng sakit ng ulo, pero in the end, gusto ko pa rin sila tulungan. Na buong buhay namin, sila yung nagbigay ng kasiyahan sa amin, lalo na sa mga gusto namin. At yung mga pagsabi nila ng mga ganang bagay, na kahit sabi nila, kahit dito lang sa bahay, hindi nyo na kami ipo, o gawin nyo kaming mga barkada. Pero pagdating sa labas, gamitin nyo yung kuya at ate. O ano, mag-thank you kayo. Sa aming magkakapatid, minsan, si Mama, kahit sa sobrang sakit na ng ulo niya sa amin, iniintindi niya pa rin kami. Meron yung isang napanood ko sa isang video na kung ano yung pinakamahirap na trabaho na wala man lang sahod. Yun yung pagiging ina.